Tele Tabloid. Nagsimula ang abante sa isang tapang na hindi natitinag. Kasabay ng pag-unlad ng bansa, lumawak ang aming boses. Sa bawat gabi, may balitang abot kamay. Nauna kami sa digital na mundo. Mas mabilis, mas malawak, mas moderno, mas matapang, mas abante. Mahigit 3 dekada ng tapang. Balitang Diretsyo. Walang preno. Tele Tabloid. Sa Day 9 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpatuloy ang cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag. At sinabi nito na sapat na rason na ang pag-amin ng bise sa pagbabanta kay PBBM para sa betrayal of public trust. Isunod na nila. Ito naman ang banat ni dating Congressman Mike Defensor kaugnay sa inihahandang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ito ng dating kongresista matapos ang paghahain ng not guilty plea sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46. Magandang araw Pilipinas, araw ngayon ng Miyerkules, July 22, 2026. Ako ang inyong kaabante, Wedge Kudsamat, para sa mga balitang diretso, walang preno, teletabloid. Naimbag nga malem naman para sa ating mga kaabantes sa Ilocos. Ako si Meiji Cruz at samahan niyo kami para tutukan ng mga walang prenong balita dito sa Tele Tabloid. Tutukan natin na mabilis ang ulo ng mga balita. Headline. Betrayal of public trust, nangyari na umano ng magbanta si Vice President Sara Duterte sa First Family ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Headline. Exclusive, gastusin sa catering para sa defense team ni VP Sara sa impeachment, pinasasagot umano sa Senado. Headline. Senador Rodante Margoleta at dating Congressman Mike Defensor naghain ng not guilty plea sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 sa Sandigan Bayan. Headline. Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez inutos na sa LTFRB na talakayin ang dagdag pasahe sa jeep at iba pang PUV. Headline. Preliminary investigation sa mga reklamong kinahaharap ni Defense Secretary Gibo Teodoro sisimula na. Headline. Mga otoridad may bagong estilo umano sa pagtugis kay Senator Bato de la Rosa ayon sa Department of the Interior and Local Government. Headline. At National Capital Region Police Office full alert na simula July 24 para sa SONA 2026. Nagkaroon ng betrayal of public trust sa panig ni Vice President Sara Duterte. Yan ang inamin nito sa isang online press briefing na siya ay may kinausap para paslangin si Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang naging sagot ni NBI Director Melvin Matibag sa tanong kung bakit hindi inimbestigahan ng ahensya ang betrayal of public trust laban kay VP Sara. Ayon kay Matibag, kahit pa matukoy ng NBI kung sino ang taong kinontrata ni VP Sara, ay hindi na ito kailangang imbestigahan. Nangyari na kasi ang betrayal of public trust ayon kay Matibag nang gawin pa lang ng Vice Presidente ang pagbabanta.
the betrayal of public trust as the issue in the impeachment court, we don't need to investigate even if we pinpointed the person contracted. Because the point being is, the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. And that itself is already an admission. At sinabi pa niya, pumayag na yung kinausap kong mamamatay tao. That constitutes betrayal of public trust. Dahil sa sagot na ito ni Matibag, inihirit ibinluan na alisin sa record ang kanyang sagot. With all due respect, Your Honor, I know that NBI Director took pains in explaining his answer, but his answer already contains conclusions of fact and law. And may we ask, Your Honor? May I respond, Your Honor? I'm not yet done. In keeping, Your Honor, with this court's ruling last week, may we ask, Your Honor, that it be stricken off the record? Hindi naman pumayag si Presiding Officer Chis Escudero sa hirit ng defense team at pinanatili sa record ng proceedings ang tugon ng NBI Director. Hindi na nagsagawa ng redirect examination ang prosecution team kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Ayon kay Lead Prosecutor Jervil Luistro, naniniwala silang nananatiling matibay at hindi natibag ang testimonya ng NBI Director. Ani Luistro, naniniwala silang banta sa seguridad ni PBBM at ng National Security ang pahayag ni VP Sara. Sa kanyang naging testimonya, sinabi ni Matibag na itinuturing nilang continuing at seryoso ang banta sa buhay ng Pangulo na maaari ring magdulot ng kaguluhan sa law and order ng bansa. Sinabi din ni Matibag na mayroon na silang persons of interest na posibleng makapagturo sa taong kinausap ni VP Sara para ipasagawa o isagawa ang pagpaslang sa Pangulo. Samantala, sinabi naman ni Senator Judge Erwin Tulfo na dapat iwasan na ang pagle-lecture sa mga abogado para makatipid ng oras. Maabante sa balita si Abante reporter Dexter Canibe. Dex. Nanawagan si Senator Erwin Tulfo sa mga kapwa niya Senator Judge sa impeachment trial na iwasan ang pagle-lecture sa mga abogado ng prosekusyon at depensa. Sa panayam sa senador, sinabi ni Tulfo na kung may nakitang mali ay punahin na lang at huwag nang lecturean. Nagkakaroon pa raw kasi ng Law 101 kaya nalalayo at natatagalan ang pag-usad ng paglilitis. Kung mali, di punahin mo na lang, di ba? O mali yun. Kaso kung lecturean mo pa ng Law 101, parang napapalayo. Diba? Dapat yung puntuhin na lang, yung tungkol sa ebidensya, tungkol doon sa testimonya. Pero kung babalikan mo pa yung mga sa law school, ganito yung mga pinag-aralan, mga wala kayong pinag-aralan, hindi relevant doon sa issue. Kaya doon tumatagal Una na ring pinuna ni Tulfo ang pagpapahayag ng mga senador judge ng kanilang mga personal na issue sa impeachment court na nauwi sa debate. Kaya naantala ng 26 na minuto ang pagsisimula ng trial proper noong Lunes. Ako, si Dexter Canibe, Abante. Hiniling ni Senator Raffy Tulfo na maging patas ang impeachment court sa 2 minutong allotted time para sa mga senator judges. Ayon kasi kay Tulfo, napansin niya kapag minority senators ang nagtatanong ay pinapayagan na umabot ng 5 hanggang 10 minuto. Kapag ang majority senators kasi ang nagtatanong ay ilang beses silang napipindutan ng bell para paalalahanan na tapos na ang 2 minuto nila. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes? Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why?
Thank you. Kinilala naman ni Presiding Officer Cheese Escudero ang concern ni Tulfo. Pero ipinaliwanag nitong wala namang majority o minority sa impeachment court dahil lahat sila ay senator judges. The comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up because his time already lapsed. Inatasan ni Escudero ang clerk of court na paalalahanan ng tagapindot ng bell na maging mahigpit sa pagpapatupad ng oras. Dapat anyang tiyaking mabibigyan ng warning ang mga senador na lumalagpas sa itinakdang oras. Naghain naman ng not a guilty plea sina Senador Rodante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor sa Sandigan Bayan. Kaugnay pa rin ito ng kanilang kasong paglabag sa Presidential Decree 46. Mabante sa balita si Abante reporter John Reese Calata. Reese. Nagpasok ng not guilty plea sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 sa Sandigan Bayan 4th Division ngayong araw, July 22. Sa arraignment ni Marcoleta at Defensor, hiniling nila na huwag nang basahin ang impormasyon kaugnay ng kaso at iginiit na naiintindihan na nila ang detalye ng kaso. Itinakda ang marking of exhibit sa kaso sa August 6 habang August 12 naman ang pre-trial. 2 beses namang nagpatutsyada si Defensor bago at paglabas ng courtroom. Senator, any statement, Sen? Sen, any statement? Sabi na ako, si Martin Romualdez dapat isunod na nila. At saka si Dante Marcoleta, sandali lang sa ospital, si Manny Bunuan, 2 buwan na. Sen, ikaw, Senator? Martin Romualdez, sunod yun na. Saka si Bunuan, 3 buwan na ba? Nasa ospital pa rin. Si Marcoleta, 1 linggo lang. Any statement, sir? Matatandaang nahaharap sa kasong plunder at 3 counts ng paglabag sa Presidential Decree No. 46 si Marcoleta dahil sa pagtanggap niya ng 75 million peso undeclared campaign donation noong nakaraang taon mula kina Joseph Espiritu, Aristotle Veray at Defensor. John Reese Calata, Abante. Dalawang hinihinalang ghost infrastructure projects na ang natuklasan ng team ni Senator Panfilo Lacson sa Taguig City. Ayon kay Lacson, ang dalawang proyekto ay nagkakahalaga ng 75 million pesos. May tinitignan rin na maraming protection at drainage projects sa Taguig na ang halaga ayon kay Lacson ay umaabot sa 2.85 billion pesos. Una nang sinabi ni Lacson na aabot sa 6.79 billion pesos ang budget insertions ni Senator Alan Peter Cayetano sa 2025 General Appropriations Act. May nakausap na rin umano silang contractor na nagsasabing hindi bababa sa 25% ang kickback ni Cayetano sa infrastructure projects. May bagong estilo na ang mga otoridad sa pagtugis kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon yan sa Department of the Interior and Local Government. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Reluban. Ryan? Balikan po natin ang ulat na yan. Pinaigting naman ng PNP Anti-Cybercrime Group ang cyber patrolling para sa paghahanda sa SONA ni PBBM. Maabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Pinaigting ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang cybersecurity patrol operation nito. Ito ay bilang bahagi ng paghahanda para sa ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27.
Sa isinagawang press briefing sa Campo Crame, sinabi ni ACG Director Police Brigadier General Wilson Assueta na patuloy ang kanilang ginagawang cyber monitoring para maprotektahan ang publiko laban sa mga fake news na ipinapakalat ilang araw bago ang SONA. Ayon kay Assueta, kailangan matiyak sa publiko na ligtas ang gagawing SONA ng Pangulo at hindi maaalarma sa mga ibinabahaging maling impormasyon. Hindi naman nagbigay ng detalye si Assueta kaugnay sa mga pages o account na nagpapakalat ng maling impormasyon. Pero tiniyak niya na patuloy ang pagbabantay ng ACG para masigurong walang manggugulo sa SONA ng Pangulo. Ako si Edwin Balasa, Abante. Balikan natin ang ulat tungkol sa bagong estilo ng mga otoridad sa pagtugis kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon yan sa DILG. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Reluban. Medyo tama nga, bagong estratehiya na ang ginagamit ng mga otoridad sa pagtugis kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos aminin ng Department of the Interior and Local Government o DILG na hindi uubra ang karaniwang operasyon laban sa dating hepe ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay DILG Secretary John B. Cremulya, on track pa rin ang manhunt operation ng PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero kinakailangan na anyang baguhin ang kanilang mga taktika dahil kabisado umano ni De La Rosa ang mga karaniwang galaw at pamamaraan ng mga pulis sa paghahanap ng mga pugante. Sinabi pa ng kalihim na gumagamit na ngayon ng mga otoridad na mas angkop at hindi pangkaraniwang estratehiya upang matunton ang nasabing senador. Gayon din ang dating Bureau of Correction Chief Gerald Bantag na kapwa nahaharap din sa operasyon ng mga otoridad. Tumanggi namang isa publiko ni Remulla ang mga detalye ng bagong estratehiya upang hindi makompromiso ang nagpapatuloy na operasyon. Gayunpaman, tiniyak niyang tuloy-tuloy ang pagtugis at hindi titigil ang pamahalaan hanggat hindi nahaharap sa batas ang mga pinaghahanap. Huling nakita sa publiko si De La Rosa noong May 14 nang umalis ito sa Senado kasama si Senator Robin Padilla kung saan mula noon ay hindi na ito muling nakita sa Senado o sa iba pang pampublikong aktibidad. Ako si Ryan Reloban, Abante. Isa sa ilalim sa full alert status ang National Capital Region Police Office o NCRPO simula July 24. Bahagi ito ng paghahanda para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Ayon sa NCRPO, susundan ito ng paunti-unting pag-deploy ng mga pulis hanggang sa ganap na pagpapatupad ng security operations. Mahigit 20,000 pulis ang itatalaga sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ito ay para tiyaking mapayapa at maayos ang pagdaraos ng okasyon. Kabilang sa pagbabantay mga lugar na pagdarausan ng mga rally at iba pang mahahalagang lokasyon sa kabisera. Titiyakin din ang pagpapatupad ng mga hakbang para sa seguridad at kaayusan ng publiko. Bantay sarado na rin ng Quezon City Police District sa SONA 2026. Umaabante sa balita sa Abante reporter Franz Gratil. Nagsagawa ng Final Interagency Coordinating Conference ang Quezon City Police District sa paghahanda para sa gaganaping State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Hinirang Social Hall, Camp Karingal, Quezon City nitong Martes, July 21, 2026. Pinungunahan ni Regional Director Police Major General Anthony Aberin ang ginanap na Final Interagency Coordinating Conference para sa paghahanda at pagpaplano ng deployment sa gaganaping SONA. Tinalakay sa conference ang mga bagong updates sa Threat and Risk Assessment at Deployment Plan Overview sa SONA 2026. Kasama ring pinag-usapan ng EPR deployment, evacuations plan, traffic management, rerouting at road closure para tiyakin ang ligtas at mapayapang pagsasagawa ng SONA. Dinaluhan din ng naturang conference ng ilang miyembro ng Command Group
district staff, AFC, District Mobile Force Battalion at mga chief offices. Samantala, ang station commanders ng Police Station 1 to 16 ay nakiisa sa pagpupulong virtually. Sa ngayon ay sinisiguro ng QCPD sa publiko na maayos at mapayapa na gaganapin ang SONA sa Lunes, July 27, 2026. Ako, si Franz Gratil, Abante. Hinikayat na ng Philippine National Police sa mga protest organizers na pangalagaan ng kanilang hanay. Umaabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Edwin, babalikan po natin ang ulat na yan. Nagkaroon ng tensyon at pagtutulakan sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis sa CCP complex sa Pasay City ngayong araw. Nagsimula ang gulo matapos harangin ng mga pulis ang mga nagrarally upang hindi makapasok sa loob ng pasilidad. Ayon sa militanteng grupo, layo ng protesta na tutulan ng pagbisita sa Pilipinas ni US Secretary of State Marco Rubio. Damay din dito ang panukalang daan-daang ektaryang Pax Silica Project na iniuugnay nila sa Estados Unidos. Ignite ng grupo na nangangamba sila na lalong lalakas ang presensya ng militar ng Amerika at ang paggamit sa likas na yaman ng Pilipinas. Tinatayang mahigit 100 miyembro ng bagong alyansang Makabayan at iba pang grupo ang nakilahok sa protesta. Sa kabila ng naging tensyon, pinayagan pa rin ang mga rallyista na magdaos ng maikling programa. Umaray naman ang grupo ng mga mamamahayag dahil sa insidente ng pangaharas sa isang photojournalist. Umaabante sa balitang yan si Abante reporter Lian Bustillos. Kinundina ng Photojournalist Center of the Philippines o PCP ang umano'y pangaharas sa mga photojournalist na nag-cover sa isinagawang protesta ng isang progresibong grupo malapit sa CCP complex kaugnay ng ASEAN meeting. Kaninang umaga, nagtungo ang grupong bayan sa kalsada malapit sa CCP complex upang manawagan laban sa pagbisita ni US Secretary of State Marco Rubio para sa ASEAN Foreign Ministers meeting at sa presensya ng US military sa bansa. Sa kasagsagan ng tensyon sa rally, tinangka umanong arestuhin ng ilang pulis ang veteran photojournalist na si Bulit Marquez sa hindi pa kumpirmadong dahilan. Kwento ni Marquez, ayaw umano ng pulisya na makuhanan ng larawan ang pag-aresto sa isang rallyista kaya nakapagsabi ito ng masasamang salita. Doon na raw siya sinubukang posasan ng isang pulis dahilan para mahulog at mapinsala ang kanyang kamera. Ayon pa sa kanya, maaaring inakala ng mga otoridad na kasama siya sa protesta kaya nagipit siya ng mga ito. Sa pahayag na inilabas ng PCP, iginit nito ang karapatan ng mga mamamahayag na gawin ang kanilang tungkulin ng walang pagbabanta o panggigipit. Anila, mahalagang gampanin ng mga mamahayag at photojournalist ang pagdokumento sa mga pangyayaring may kinalaman sa interes ng publiko. Nananawagan ngayon ng grupo sa mga otoridad na magsagawa ng investigasyon kaugnay ng insidente at binigyang diin na dapat igalang ng law enforcement personnel ang mga karapatan ng mga mamamahayag. Ako, si Lian Bustillos. Abante. Nakalusot naman sa mahigpit na seguridad ng Malacanang ilang miyembro ng Alliance of Concerned Teachers. Maabante sa balita si Abante reporter Eileen Talipig. Sa kabila ng mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa paligid ng Malacanang Complex ay nagawang makalusot ng ilang miyembro ng Alliance of Concerned Teachers at naglunsad ng lightning rally sa Gate 7 ng Malacanang. Nabigla ang mga tauhan ng Philippine National Police na nagbabantay sa gilid ng Gate 7, partikular sa tapat ng Mabini Building na magladlad ng placards at nag-ingay ang grupo. Sinisigaw naman nagkilos protesta ang dagdag sahod para sa mga guro at binatikos din ang korupsyon sa gobyerno. Bagamat may krisis anila ay mayroon umanong pondo ang gobyerno para sa korupsyon. Matapos ang lightning rally ay kusang umalis ang grupo na halos wala pang 20 ang bilang. Ako si Eileen Taliping, Abante.
Iniutos na ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez sa LTFRB na talakayin ang dagdag pasahe. Ang fare hike ay para sa mga jeep at iba pang pampublikong sasakyan. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Reloban. Medji, tama nga, pinasisimulan na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang konsultasyon kaugnay ng mga petisyon para sa dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ito ay kasunod ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na nagresulta ng malawakang tigil pasada ng mga tsuper sa pangunguna ng Transport Group ng Manibela. Sa utos ni Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, inatasan ng LTFRB na agad magsagawa ng public consultation at makipagpulong sa mga regional director sa buong bansa. Kasabay nito, muling kakalkulahin ng ahensya ang nararapat na fare adjustment batay sa hirit ng Manibela at sa nakabinbing petisyon ng Piston para sa 10 pesos na dagdag pasahe. Ayon sa LTFRB, isaalang-alang sa pagdidesisyon ang kakayahan ng mga commuter na pasanin na ang posibleng dagdag singil sa pamasahe at ang magiging epekto nito sa inflation at presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Tiniyak naman ng LTFRB na sa halip na pansamantalang dagdag pasahe, target nitong maglabas na panghuling resolusyon sa lalong madaling panahon matapos makumpleto ang kinakailangang konsultasyon at pag-aaral. Habang wala pang pinal na desisyon, magpapatuloy ang 10 pesos na kada litro ng fuel discount program para sa mga kwalipikadong public utility vehicle o PUV drivers. Pinag-aaralan din ng LTFRB ang pagpapalawak ng saklaw ng nasabing programa upang mas marami pang tsuper ang makinabang at posibleng dagdagan pa ang halaga ng diskwento bilang tugon sa gitna ng patuloy nagpagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ako, si Ryan Reloban, Abante. Balikan po natin ang ulat ukol sa PNP. Hinihikayat ang mga organizers ng mga protesta na pangalagaan ang kanilang hanay. Umaabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Hinikayat ng PNP ang mga organizer na planong magkilos protesta na magpatupad ng mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga kalahok sa mga nakatakdang aktibidad kaugnay sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hinihimok ang mga organizer ng protesta na kumuha ng mga kinakailangang permit at makipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad para sa kanilang mga aktibidad. Binigyang din niya na ang prosesong ito ay hindi lamang usaping legal, kundi mahalagang hakbang din upang matiyak ang seguridad at kaayusan. Nauna nang sinabi ng PNP na mahigit 20,000 pulis ang ide-deploy para tiyakin ang seguridad sa paparating na SONA ng Pangulo. Bukod naman sa SONA, tutulong din ang PNP sa pagbibigay ng seguridad sa pagdiriwang ng ika-112 anibersaryo ng pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo na gaganapin din sa parehong araw. Sinabi ni Nartates na mahalaga ang maayos na pakikipag-ugnayan sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at ang epektibong pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad. Tiniyak din niya sa publiko na nakahanda na ang PNP para sa anumang posibleng pangyayari sa araw ng SONA ng Pangulo. Ako, si Edwin Balasa, Abante. Naghahanda naman ng contingency plan ang lokal na pamahalaan ng Malabon. Yan ay bilang paghahanda sa nakaabang na tigil pasada. Maabante sa balita si Abante reporter Shirk Balagtas. Naglatag ng contingency plan ang pamahalaan ng lungsod ng Malabon para sa transport strike mula ngayong araw, July 22 hanggang July 24 upang matiyak ang tuloy-tuloy na biyahe ng mga commuter. 7 sasakyan ang inilaan bilang transport assistance para sa mga posibleng ma-stranded na pasahero habang magpapakalat ng mga tauhan ang Public Safety and Traffic Management Office sa mga pangunahing lansangan upang tumulong sa pamamahala ng trapiko at pag-alalay sa mga biyahero. Nagsagawa rin ng koordinasyon ang PSTMO kasama ang PNP, BFP, MDRRMO sa mga barangay at iba pang ahensya para sa pagpapatupad ng contingency measures. Tinukoy na rin ang mga lugar na posibleng dagsain ng mga commuters, kabilang ang Hulong Duhat, Concepcion City Hall, C4 Letre Road, Catmon,
Acacia Market, Panghulo Tatawid at Del Monte sa Potrero. Samantala, kinumpirma ng mga jeepney, tricycle at pedicab operator sa lungsod na hindi sila lalahok sa transport strike at pinayuhang huwag maningil ng labis na pamasahe. Ako si Cherk Balagtas, Abante. Samantala, kasabay ng pag-usbong ng modern banking, dumarami na rin ang financial scams. Alinsunod sa panuntunan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mas pinaiigting ang proteksyon laban sa financial scams sa pamamagitan ng Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA. Layunin nitong labanan ng phishing, smishing, money muling at iba pang panlilinlang na kadalasan ay isinasagawa gamit ang links na ginagamit para makuha ang one-time PIN at ang iba pang sensitibong impormasyon ng mga account holders. Sa ilalim ng batas, may kapangyarihan din ang mga bangko na i-hold ang mga accounts na posibleng may kaugnayan sa scam bilang agarang hakbang para maprotektahan ang mga biktima. At para sa karagdagang seguridad, huwag kalimutan ng stop, check, report at protect. Mag-pause kapag may duda, i-verify ang mga detalye at sender. Mag-report sa official channels at siguraduhing laging protektado ang inyong account. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Land Bank, empowering Filipinos for a better future. Susunod, pulis na inakusahang humalay sa 14 anyos na dalagita sinuspinde na. Abangan yan sa pagbabalik ng Tele-Tabloid. Sa tulong ng Land Bank Lifting MSMEs Lending Program, nakapag-start ako ng maliit na negosyo. Sapat na kapital sa mababang interes. Nagawa akong step up ang aking business dahil sa Lifting MSMEs Lending Program. May free training na, flexible pa ang terms. From a small eatery, nag-level up na ako. Meron na akong 2 branches ng restaurant. Dahil ang supported ng Land Bank, nariyan for every stage of your business journey. Tuwing SONA, may pangako, may plataporma, may pag-asa. Pero ngayong 2026, tanong ng bayan, natupad ba? Ramdam ba? Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Presyo, trabaho, kuryente, kalamidad, seguridad. Mahiya naman kayo. May napanagot na ba? Nasaan na ang resulta? Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas. Tutukan ang SONA 2026. So ano na? Special coverage dito sa Abante. Sa mahahalagang balita at mga isyung dapat bantayan, kaagapay ng bawat Pilipino, ang Abante. Mula umaga hanggang gabi, hatid namin ang mga balita at kwentong dapat abangan. Metro Morning. Sama-sama nating harapin ang umaga. Abante sa tanghali. Tele-Tabloid Tonight. At para sa mas malalim na pagsusuri at makabuluhang talakayan, Memo with Corina. Who voted on the impeachment? Hoy! Listen! Walang atrasan! Point of order! Makatotohanang balita, matapang na komentaryo, impormasyong may saysay dahil ang bawat issue ay mahalagang marinig at ang bawat boses ay dapat mapakinggan. Dito lang lahat yan sa Abante. Kasama mo! Natanggap mo na ba ang memo? Magandang umaga mga kababayan. Maghahatid ng mahahalagang impormasyon sa sambayanang Pilipino. Especially for public officials who we vote into office. Makakasama natin ang batikan, pinagkakatiwalaan at haligi ng industriya. Corina Sanchez Rojas. Memo, 8 to 9 a.m. Monday to Friday. Simulcast on Billionaire News Channel at mapapakinggan rin sa Mellow 947 BFM. Best friend mo, dito lang sa Abante. Kasama mo! Bagyo.
baha, lindol, sunog. Mga sakunang maaaring dumating anumang oras. Pero sa bawat panganib, may isang panlaban, ang paghahanda. Ngayong National Disaster Resilience Month, paalala sa bawat kaabante, maging alerto, magplano at magtulungan. Sa panahon ng sakuna, ang handa ay hindi umaatras. Abante! Abante Reels. Dalawang siglo ng pangangalaga sa wildlife ang ipinagdiwang ni King Charles III at Queen Camilla sa kanilang pagbisita sa London Zoo. Ito ang unang opisyal na engagement ni Charles bilang patron ng Zoological Society of London, isang tungkuling hawak ng naghahari ang monarch mula pa noong 1830. Unang opisyal na pagbisita rin ito ni Camilla sa organisasyon. Nilibot ng royal couple ang Giants of Galapagos Enclosure at Penguin Beach. Nanood ng animal training at nakipagkita sa mga kawani at estudyante. Tinignan din nila ang Bicentenary Mosaic at Tiny Giants exhibit. Nakilala rin nila ang mga scientist, veterinarian at conservationist na nagsisikap protektahan ang mga nanganganib na species. Third year na ng Marisol Academy. Wala pa ring remedial sa intriga, opinyon at pasabog na showbiz issues. Magaganda at sikat na guest kasama sina Mildred Bacud, Rodel Fernando at Romel Placente. Siguradong may recitation, may reaction at may diskusyong hindi pwedeng i-cutting class. Dito, walang sembrek ang chika at laging pasado sa panlasa ng masa. Kaya maki-enroll na sa Marisol Academy. Dito lang sa Abante. Pinasasagot sa Senado ang gastusin sa catering para sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Yan ang impormasyong lumalabas sa dokumentong nakalap ng Billionaire News Channel. Maabante sa eksklusibong balita si Abante reporter Dexter Canipe. Si VP Sara ilang oras bago mag-umpisa ang ikalawang Day 7. Sabi ni Atty. Michael Powa, binibisita lang sila ni VP Sara para sa unang araw ng pagsalang ng unang testigo ng sa buhay ng Pangulo, unang ginang at nooy House Speaker Martin Romualdez. Yes, VP, but he's only here to have a meeting with us. So, we will not be attending the trial. Para lang. Dumating sa Senado si VP Sara ilang oras bago mag-umpisa ang ikalawang trial day ng kanyang impeachment noong July 7. Sabi ni Atty. Michael Powa, binibisita lang sila ni VP Sara para sa unang araw ng pagsalang ng unang testigo ng prosekusyon para sa reklamo laban sa kanya kaugnay ng pagbabanta niya umano sa buhay ng Pangulo, unang ginang at nooy House Speaker Martin Romualdez. Yes, that is VP, but she's only here to have a meeting with us. So, she will not be attending the trial. Para lang clear tayo. Sa nakuha ng Billionaire News Channel na dokumento, sa araw ding yun, natanggap ng Office of the Senate President ang liham na permado ni VP Sara. Naka-address ito kay SP Win Gatchalian. Permado ito ni VP Sara at may selyo ng tanggapan ng OVP. Laman ng liham ni VP kay SP Win ang tatlong kahilingan. Una, pinatitiyak ng VP na ang lahat ng pagkain at mainom para sa defense team, support staff at sa kanilang mga testigo ay exclusive lang na isa-serve sa nakatakda nilang holding room. Pangalawa,
Para matiyak ang seguridad, lahat ng pagkain at inumin ay dapat magmumula lang sa accredited na caterer ng Office of the Vice President. At pangatlong hiling, sagutin ng Senado ang gastusin para sa catering ng defense team ni VP. 2 araw makalipas ang pagbisita ni VP sa kanyang team sa Senado, dumating ang kanyang Chief of Staff na si Atty. Zulaika Lopez para makipagpulong kay Senate Secretary Renato Bantug. Purely administrative, like ilan daw ba ang guest na pwede lang, ilang seats ang pwede ma-allocate ng Senate sa guest ng defense. They asked if they can bring in a refrigerator, a coffee maker. Sabi ko yes. Sa naturang panayam, hindi na nabanggit ni Atty. Bantug kung naaprobahan ang mga kahilingan ng Vice President. Wala pa ring tugon si SP Win kung inaprobahan niya ang hiling ng VP na huhugutin mula sa budget ng Senado ang catering ng defense team. Ako si Dexter Ganibe, Abante. Ulat Pandaigdig. Bawal na sa France ang social media para sa mga 15 anyos pababa. Dahil dito, France na ang kauna-unahang bansa sa European Union na nagpatupad ng naturang patakaran. Una nang gumawa ng kasaysayan ng Australia matapos ang social media ban sa mga 16 anyos pababa. Karamihan sa French lawmakers ay agad na pumabor sa pagpasa ng panukala. Sinigundahan naman ito ng France President Emmanuel Macron na pipirmahan ito para maging ganap na batas. Sa ngayon, ilan pa sa mga bansang planong magpatupad ng limitasyon sa social media use ay ang Spain, Greece at Denmark. Showbiz Chika! Sa ating Showbiz Chika, usap-usapan at iniintriga naman ngayon sa social media ang pagkakatabla ni na Ivana Alawi at Cara David sa FAMAS Awards. Umaabante sa balitang yan si Abante Showbiz reporter Lane Garcia. Naging sentro ng diskusyon online ang pagtatabla ni na Ivana Alawi at journalist na si Cara David sa kategoryang Best Public Service Show sa FAMAS Broadcast Award. Marami ang bumati sa dalawang awardees, ngunit may ilang netizens na nagtanong tungkol sa proseso ng pagboto at naging pamantayan ng hurado sa pagpili ng nagwagi. May ilan ding humiling na ilabas ang detalye ng naging resulta, kabilang ang batayan o computation ng puntos, habang ang iba naman ay nagpahayag ng kanilang opinyon hinggil sa kredibilidad ng award show. May mga netizen rin na kini-question ang pagkakapanalo ni Ivana dahil ibang-iba nga raw ang content vlog sa mismong trabaho ng isang tunay na journo. Matatandaang bago ang pagtanggap ng awards, naging hit topic si Ivana matapos ang kanyang pagpopromote ng sugal kapalit ng pamimigay ng 100 pirasong iPhone 17. Sa kabila nito, nananatiling kinikilala ang pagkakapanalo ni na Ivana at Cara para sa kanilang ambag sa public service programming. Yan muna ang chika. Lane Garcia, Abante. Sports Balita. Sa sports, inamin ni Phoenix head coach Charles Chiu na mas naging magaling ang rain or shine. Pero kasabay nito, hindi rin niya naitago ang kanyang pagkadismaya sa naging officiating sa unang pagkatalo ng Fuel Masters sa PBA Season 50 Governors Cup. Ang detalye sa eksklusibong pag-abante ni Abante Sports reporter Jesus Valdez. Naputulang walang talong simula ng Phoenix Fuel Masters matapos ang 105-98 na pagkatalo sa rain or shine. At bagamat walang alibay sa head coach Charles Chiu sa resulta, inamin niyang may mga tawag ang mga opisyal na hindi nila nagustuhan. Ayon kay Chiu, mas gutom at mas pisikal ang naging laro ng Elasto Painters, kaya karapat-dapat lamang ang kanilang panalo. Well, you gotta give credit to rain or shine, diba? Well, we knew they'd come out hungrier, desperate kasi 0-2 na sila. We knew they weren't just gonna give it to us. They really outplayed us. They were more physical. They were tougher. We just didn't have our A game today. Obviously a bit frustrating the way we played. Weren't too happy with the calls either. You know, it seemed like we were watching the refs were watching different games. No wonder Coach Tim Pon was really pissed at them. You know, I don't know, but no excuses. You know, it was really rain or shine that outplayed us and deserved to win by far.
Ipinaliwanag din ni Chuna ang pakikipag-usap niya sa mga referee pagkatapos ng laro ay para maunawaan lamang ang ilang desisyon sa loob ng laro. Sinabi rin niya na re-repasuin nila ang game tape at ipaparating sa PBA ang kanilang mga obserbasyon. I'm just trying to see what kind of calls they were doing. We're not fouling now, they call a foul. Obvious calls in front of them they're missing. We'll have to watch the tape, send it to the PBA. I don't know, it was one of the worst games that I've had in this season, but again, don't take away anything from Rain or Shine. They really outplayed us. They prepared very well, and we had no answers for them. They were by far the better team. Kabila ng pagkakahabol mula sa 20-point deficit hanggang 1 puntos na lamang ang agwat sa ika-4 na quarter, muling nakuha ang kontrol ng Rain or Shine sa pamamagitan ng isang 19-5 rally upang maisara ang laban. Sa kabila ng kanilang unang pagkatalo, nananatili ang Phoenix na may 3-1 record sa Group B. May isang linggo sila upang maganda bago harapin ang Blackwater Bossing sa July 28 kung saan sisikapin nilang makabalik sa win column. Ako si Sus Valdez. Abante. Suspendido na ang isang polis na inakusahang ng halay sa 14 anyos na dalagita. Umabante sa balita sa Abante reporter Ryan Reloban. Ryan. Wedge, isinailalim na sa prevented suspension ng National Police Commission o NAPOLCOM ang isang patrolman ng Nueva Ecija na inakusahan ng panghahalay at umano'y pagmamanipula sa isang 14 years old na dalagita habang isinasagawa ang investigasyon sa kasong administratibo laban sa kanya. Ayon kay NAPOLCOM Chairperson Rafael Calinisan, agad na ipinag-utos ang preventive suspension kay Patrolman Kaiser Santos Alfonso ng Nueva Ecija 1st Provincial Mobile Force Company upang matiyak na magiging patas ang pagdinig sa kaso at maiwasan ang anumang posibleng impluwensya sa mga testigo at sa investigasyon. Kasabay nito, nagbigay rin ng psychological assistant ang komisyon sa minor de edad ng biktima at nangakong poprotektahan ang kanyang kapakanan habang nagpapatuloy ang mga legal at administratibong proseso. Lumapit sa NAPOLCOM ang guardian ng biktima upang magsampa ng reklamong administratibo at humiling na ilipat ang pagdinig sa kaso sa ibang lugar. Mariing kinundina ni Calinisan ang umano'y ginawa ng pulis at iginiit na walang puwang sa hanay ng kapulisan ang mga opisyal na nang-aabuso lalo na sa mga kababaihan at mga bata. Hinikayat din niya ang iba pang biktima na pang-aabuso ng mga pulis na magsumbong at tiniyak na pananagutin ng sinumang lalabag sa batas at sa tiwalang ipagkakaloob sa kanila ng publiko. Ayon sa guardian ng biktima, umano'y niligawan at pinangakuan ng pulis ang 14 years old na dalagita habang may asawa na ito. Dagdag pa niya, 3 beses nangyari ang panghahalay noong May 7 at May 10 at nasundan pa ito noong June 5. Sinabi rin nito na patuloy umano'y kinokontak ng pulis ang minor de edad sa pamamagitan ng Instagram at mga tawag sa telepono. Binigyan diin naman ni Calinisan na mananatili itong mahigpit sa pagpapatupad ng pananagutan sa loob ng Philippine National Police o PNP at patuloy na titiyakin na mapoprotektahan ang mga biktima ng pang-aabuso lalo na ang mga minor de edad. Pakinggan natin ang kanyang tinig. Iisa-isayin namin kayo. Tatanggalin namin kayo lahat sa servisyo. We are for your moral and welfare, pero pag ganito ang karakas nyo, ang NAPOLCOM ang kalaban ninyo. Kahamping ng mabuting pulis ang National Police Commission. Pero kapag ito ang pinagagawa ninyo, uubos namin kayo lahat. For me, this is a threat. For me, this is a threat. Ang gaasa ka na nga, lalakot ka pa. Diba? Ito dapat talaga matanggal sa servisyo. Wala ka kwenta-kwentang polis. That's why I don't mind going on a limb. We have to call it out. We really have to call it out. No one in his right mind will allow this type of behavior from any policeman or any law enforcement officer for that matter. For any person for that matter. Tao rin po tayong lahat. Yan ang tinig ni NAPOLCOM Chairperson Rafael Calinisan. Ako si Ryan Reloban, Abante. Nakipagpulong sa Indonesia ang ilang opisyal ng Bureau of Immigration. Yan ay para sa pinaigting na anti-human trafficking measures. Umaabante sa balita si Abante reporter Lian Bustillos. Nakipagpulong ang ilang opisyal ng Bureau of Immigration. Yan ay para sa pinaigting na anti-human trafficking measures. Umaabante sa balita si Abante reporter Lian Bustillos. 'Yan ang tinig ni NAPOLCOM Chairperson Rafael Calinisan. Ako si Ryan Reloban, Abante. Nakipagpulong sa Indonesia ang ilang opisyal ng Bureau of Immigration.
Meiji, pinalakas ng Bureau of Immigration o BI ang pakikipagtulungan nito sa iba't ibang bansa laban sa human trafficking at iba pang transnational crime sa pamamagitan ng paglahok sa Bali Process Immigration Officials Conference sa Bali, Indonesia. Pinangunahan nito ni BI Commissioner Joel Anthony Piado ang delegasyon ng Pilipinas habang nagsilbing resource speaker sina Deputy Chief Ann Camille Mina ng Immigration Protection and Border Enforcement Section at Deputy Chief Bien Vido Castillo III ng BI Anti-Terrorist Group. Ibinahagi ng Pilipinas sa mga hakbang na dito sa programa. Ibinahagi nila ang mga hakbang nila laban sa human trafficking, kabilang ang mahigpit na departure screening sa mga outbound Pilipino, intelligence-based risk profiling, masusing pagsusuri ng mga dokumento at pakikipag-ugnayan sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Dito upang matukoy at matulungan ang mga posibleng biktima bago sila makaalis ng bansa. Tinalakay rin ang lumalalang paggamit ng online recruitment para sa cyber scam operations at iba pang uri ng sapilitang kriminalidad, kasabay ng panawagan para sa mas matibay na pagpapalitan ng impormasyon at kooperasyon ng mga immigration authorities sa iba't ibang bansa. Pagdidiin ni Viado, mahalaga ang patuloy na kooperasyon ng mga bansa upang maprotektahan ang mga mamamayan nito laban sa sindikato na ngayon ay gumagamit na ng makabagong teknolohiya sa kanilang mga iligal na operasyon. Ako, si Lian Bustillos. Abante. Uumpisahan na ng Pasay City Prosecutor's Office ang preliminary investigation sa mga reklamo laban kay Defense Secretary Gilbert Chodoro. Mayroon ng panel of prosecutors na hawak sa reklamo. Ipinasapina na rin ang mga complainants para humarap sa piskalya sa July 27. Ipinasusumite sa mga complainants ang mga dokumentong may kaugnayan sa kanilang reklamo, kabilang ang affidavit ng mga testigo. Si Chodoro ay sinampahan ng reklamong paglabag sa Philippine Passport Act, perjury at falsification of public documents. Dahil ito sa umano'y pagkakaroon niya ng dual citizenship. Nakagawa umano ng false declaration si Chodoro nang mag-review ng Philippine passport noong 27 habang siya ay nagtataglay pa ng valid Maltese passport. Alam na tayo, Meiji. Yan ang kabuuan ng Teletabloid ngayong araw. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at comment sa aming mga social media pages. Hanapin lang DWAR Abante Radio. Para sa Teletabloid, ako inyong kaabante, Wedge Kuchaman. Susunod na po ang agenda sa Bilyonaryo News Channel na simulcast dito sa Abante Radio at Abante News Online sa Facebook at YouTube. Ako po ang inyong kaabante, Meiji Cruz. Mula kanto hanggang sa ang sulok ng mundo, ang kwento, panalo. Dito lang yan sa Teletabloid. Sa mundo ng digital media, ang tiwala ng mga manonood ang